natin po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Pakisabi nga po sa inyong katabi, nababagabag ka ba? Sa kabila po, nababagabag ka ba? Ayan po. Sabihin po natin, tumawag ka sa Panginoon. Ililigtas ka niya. Ayan po ang pangako sa atin ng ating Panginoon sa Awit chapter 50, verse 15. Ayan, i-memorize po natin yan. Napakagandang pangako ng Panginoon. Ang sabi po niya doon ay, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan at ililigtas kita. At hindi po nagtatapos doon, ililigtas tayo ng Panginoon at ang ating pong tugon, anong tugon po natin? Luluwalhatiin natin ang Panginoon. Iyon po ang ating tugon sa pagliligtas sa atin ng Panginoon. Sige po, handa na po ba tayong ibigay ang ating todo-todo bigay na pagpupuri, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos? Hallelujah! Sige po, sumigaw tayo ng malakas na hallelujah! Salamat, Panginoon! Purihin ka, Lord! Hallelujah! Hallelujah!
tunay na nararapat ka, Lord, sa todo bigay po namin pagsamba at pagpupuri, Lord God. O salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang nararapat sa mga awitin ng pagsamba, Lord. Pagdakila sa iyong pangalan.
sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Siya nga po, Panginoon, nais ko ika'y manasan. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y sama-sama natin sa bahala Diyos. Walang hanggan, ikang pupurihin. Walang hanggan, sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan, ikang pupurihin. Walang hanggan, sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Isa pa sabihin natin, nais natin, nais ko ika'y maranasan. Pagkilos mo'y aking inaasam. Amen! At sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Lord, nais namin, Lord, nais ko ika'y maranasan. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalala sa'yo, Diyos. Walang hanggan, ikang pupurihin. Walang hanggan, sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan, ikang pupurihin. Walang hanggan, sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. More than last time, sigaw natin. Walang hanggan, ikang pupurihin. Walang hanggan, sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan, ikang pupurihin. Walang hanggan, sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Mga salamat, Lord. Salamat sa pagyakap sa amin ng mahabang kami ng mga awit
at nagpupuri sa iyo, Ama. Hallelujah, hallelujah. Alam ko po, Panginoon, at tinugunan mo na, Panginoon, ang anuman, Lord, na pagkabagabaga ng aking mga kapatid sa umagang ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin ka, Ama. Tunay nga sa iyo lamang mayroon kaming tunay na kanlungan, Ama. May tunay kaming kalasan, Lord, at tunay na pag-asa, Lord, ay tanging sa iyo lamang namin matatagpuan, Ama. Oh, hallelujah. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na sa araw-araw, Lord, ay maibigay namin sa iyo ang todo bigay po namin pagpupuri, Ama. At magpakailanman, Lord, magpakailanman, ikaw ay mananatiling dakila at tapat, Ama. Maraming salamat, Lord, sa kaputihan mo, Lord, sa aming mga buhay, Ama. O, purihin ka sa iyong anak, Lord. Nararapat ang pinakamataas na papuri, paluwalhati, at pagdakila. Hallelujah. Ang lahat ng pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi po ng malakas na Amen! Hallelujah! Purihin ka sa Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise God. Morning po sa ating lahat. Nakaligo po ba ang lahat? Ah. Sige po, dapat na po tayo sa gawain ng pagbibigay. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Sabi dito, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng iglesia sa mga taga-Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila, kaya naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makakapagpatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya, sapagkat sila mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin, nabigyan ng pagkakataong makatulong sa mga mahihirap na mananampalataya, at higit pa nga sa aming inaasahan ng kanilang ginawa dahil una sa lahat inialay nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. So kinikwento po ni Pablo sa mga taga-Korinto, kinikwento ni Pablo sa mga taga-Korinto, yung mga taga-Macedonia kung paano sila nagbigay. At nagpasalamat si Pablo sa kanila, sa kanilang pagbibigay kasi kumbaga pinagmamalaki niya, tinitestimony niya po yung mga taga-Macedonia sa mga taga-Corinthians na alam niyo sila, nagpapasalamat ako sa kanila kasi sa kabila ng kanilang kahirapan, nakakapagbigay pa rin sila sa Panginoon. Parang ganun po sinasabi ni Pablo. At ngayong umaga pong ito, gusto ko rin pong magpasalamat sa ating lahat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Gusto ko pong magpasalamat na dahil, alam niyo po, ang hirap ng buhay, di po ba? Parang, alam naman po natin lahat tayo dumaranas ng financial problem, mga nai-stress sa pagbabudget, pero sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan po natin, nagagawa pa rin po natin magbigay sa Panginoon. Amen? Nagagawa pa po natin makibahagi sa gawain ng Diyos. Di po muna ako mag-exhort. Gusto ko lang pong magpasalamat katulad ng ginawa ni Pablo na salamat po dahil gumagaan ang gawain kapag sama-sama tayong nagbubuhat. Amen po ba? Pag sabi nga po sa Bible, makibahagi ka sa paghihirap ni Kristo.
Amen? Nakakagaan ng gawain kapag may mga katulong, kapag sa mission natin dito sa mundong ito na binigay sa atin ng Panginoon na magligtas ng mga kaluluwa, ay meron tayong mga kasama. Amen? Na sa pangangailangan natin ay meron tayong mga nakakatulong. Amen po ba? So, maraming salamat po mga kapatid. Pasalamatan niyo din po yung mga kapatid niyo. Sabihin niyo, salamat kapatid at nakikibahagi. Salamat kapatid sa pakikibahagi sa paghihirap na ito sa gawain po ng Panginoon. Amen po? Diba po? At dapat po maging thankful po tayo, maging thankful po tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama dahil sa una po sa Panginoon, sabi nga po ni Pablo dito, una sa Panginoon, pero dahil meron silang pusong nagpagamit sa Panginoon. Amen po? Sige po, tayo po manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon, bagamat Lord, bumabagyo, Panginoon, dito kami, Lord, upang sumamba, magbigay ng papuri, magbigay ng handog. O Diyos, salamat sa mga pusong handang magkaloob sa inyo, Panginoon. Lord, sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon, Lord, alam ko po yung mga struggle ng bawat isa, Panginoon. Ikaw lang ang nakakaalam nito, Lord, pero alam ko po, Panginoon, na Ikaw ang kumikilos sa kanila, O Diyos, na patuloy na makibahagi pa din, Panginoon, sa pagtutulungan, Panginoon, para sa pangangailangan ng misyon na ito, Panginoon, para sa pagliligtas ng mga kaluluwa, Panginoon, Lord. At nagpapasalamat po kami sa bawat isa, Panginoon, na nakakasama namin, Lord, na salamat po sa pagtutulungan, Panginoon. Salamat po sa sa pagsasakripisyo, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Panginoon, na patuloy mong ginagamit para sa iyong kaharian, O Diyos. Purihin ka, Ama, Lord. Salamat po sa umagang ito, sa iyong lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Puri ng Diyos, Amen. Kahit bumabagyo, salamat tayo sa Panginoon. Happy anniversary sa bawat isa. Tapos na isang linggo. Yan, may mga dumarating pa. Naintindihan po namin na mabagyo, maulan. Bata, may baha, ano? Binahaya. So, pag-pray natin na talagang hindi na magdala ng mga pinsala. Bagyo nito. Ano ba pangalan ng bagyo? Krising. Sige po, tayo po ay tumulog sa pakikinig ng salita ng Diyos. Siguro tayo magsitayo po muna. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, tunay nga po Lord na pinasasalamatan ka namin sa umagang ito, Panginoon. At salamat po Lord sa iyong pag-iingat sa amin sa pagparito namin. Ang aming mga kapatid na wala po rito, kayo po ang mag-ingat sa kanila. Ano po ang kanilang dahilan ay kayo po nakakalam. Pupalain niyo po sila at ingatan, Panginoon, sa pagkakataon ito. At sa oras na ito, Panginoon, ang aming pakikinig na iyong salita. Tunay na nga po, Lord, na tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang bawat isa na makikinig. Maabot ng tinig na ito, Panginoon. Ihanda niyo po ang puso ng bawat isa sa aming Panginoon. Bukas niyo po ang aming
spiritual na kaunawaan. At handa po ang bawat isa sa amin na makinig sa anong pong pagtutuwid. Papalo mo, Panginoon, galing sa iyong mga salita. Ama, binababa ko po ang aking sarili, sa ganang aking sarili po ay wala akong magagawa. Ikaw po ang aming takigit na kapagturo. Ang banal na Espiritu mo na alam namin, nasa sa amin ngayon at kumikilos, siya magpapaunawa sa amin ng lahat ng ito. Ama, tinataas ka namin, Panginoon, at tunay nga po, Lord, na walang laman ang may tataas sa lugar nito. Bagkus, ikaw lamang at ang iyong pangalan lamang, Panginoon Jesus. Purihin ka, pagpalain niyo po yung mga salita. Ito po ang idalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Patiin niyo mo ng katabi niyo. Hello? Lamig, huwag kang matutulog. Yan, sige. 8:40. Tatapos pa mga 10:40. Mapila na yung asawa ko. Huwag naman daw. 30 minutes. Hindi, joke lang. Pero, basta hanggat kayo may napupulot na, wala pala ito. Napupulot na revelasyon mula sa Lord, ay talagang hindi kayo magsasawang makinig. Amen. Tama ba? Tama ba? So, ayan. Habaan ko. Anyway, sige po, start na po tayo. Lahat po tayo dumaraan po sa mga pagkakamali, sa mga failures and mistakes sa ating buhay dahil po sa ating mga maling desisyon. Tama po ba? At marami po sa atin na kapag nakagawa ng ganitong mga pagkakamali, mga failures and mistakes, ay tumitigil na po sila. Para silang napaparalisa, para silang nagiging inutil. Ayaw na nilang humakbang. Kaya ganun po, kapag yung mga failures natin, mga nakaraan, mga pagkakamali natin, ay nilagay natin sa ating isip at pinanatili natin sa ating puso, talagang mapipigilan ka na abutin mo ang iyong mga pangarap o ang iyong goal. At gayon din sa buhay Kristiyano, di ba? Tayo may pagkatawag sa Panginoon. Meron tayong mga calling na tinatawag. So, ito po ay alam natin or lahat po tayo may calling. Pero kailangan po natin itong alamin. At yung calling na ito na binigay sa atin ng Panginoon ay dapat mong gawin. Dapat mong tuparin. At pero yung iba, yung nga sinasabi ko, kapag sila nakaranasan ng pagkakamali, hindi na nila tinutuloy kung ano man yung pagkatawag sa nila ng Panginoon. So iba po ang gifts, iba po ang calling. So ang gifts po ay mayroong mga natural gifts, mga talents, yan, meron din po mga tinatawag na mga spiritual gifts o gift ng Holy Spirit. At ito po ang ating tool para po magawa po natin kung ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. For example, ang gift mo is teaching. So, gamitin mo itong teaching na ito sa pagtuturo sa mga bata. Sa pagtuturo, yung iba, di ba, pag may gift mga teacher, pag may gift sila talagang teaching, ang kanilang pagkatawag, sabi, may napanood po ako na talagang itong passion ko, itong aking calling, sabi niya gano'n. Siya nagtuturo sa mga indigenous people. Yung iba nagtuturo sa mga street children. So, yun yung kanyang gift. At yun yung kanyang calling. Ginagamit niya sa ibang tao. Naalala ko po itong si Flavier. Si Juan Flavier. Sabi niya, ayaw niya magturo, ayaw niya maging doktor sa syudad. Gusto niya doon sa mga bulbundukin, sa mga bundok, sa mga malalayong lugar. At ang kalaban niya doon ay yung mga albularyo. So, ay kita niyo naman, no? Yung kanyang kagalingan sa pagpapagaling ay yun yung kanyang calling doon sa mga lugar na yun. At kita niyo naman nangyari kay Flavier, siya pa yung naging secretary po of health, naging senador ba siya? O naging senador din siya. So, ganon. For example, ikaw, may gift ka ng music. So, mula bata, magaling ka sa music.
So gagamitin mo itong talent na ito para sa kapurihan ng Diyos. At ito yung talent na ito yung gagamitin mong tool para matupad mo yung calling sa ni Lord. Ano yung calling sa ni Lord? Malamang calling mo sa music. So kailangan mo itong gamitin para sa pagpupuri, pagkatugtog, tawag to, pagtuturo sa ibang mga gusto pang maging ma-involved sa ganitong ministry. Nagkikasyo po ba yung ibig ko sabihin? So yung mga gifts na ito yung mga tools para yung pagkatawag mo sa Panginoon ay iyong gawin. So, marami po yan. Sa 1 Corinthians chapter 12 po, nandun po yung gift. At narito rin po sa Romans 12, basahin po natin. Sabi po doon, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, pahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob, ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, ang inyong kaloob, gawin ninyo ito ng buong galak. So, yan, ginuhitan ko po dyan yung kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Mali mo, maging leader ka. Mali mo, maging presidente ka. Kaya sinasabi nga, mamuno ka ng buong sikap. So, merong mga kaloob na ganyan as a leader. At yan, kaya po yung pinili ko dahil alam naman po natin sa Biblia, napakarami pong naging leader ang Israel. Mababasa niyo po yan, lalo na sa start po ng Hukom. Ang dami po dyan, di ba sila Otniel, sila Shamgar, si Gideon. Yan, si Gideon, di ba? Alam natin si Gideon, ang kanyang pamilya ang pinakamababa sa tribo ng Manases. At siya ang pinakahamak sa kanilang pamilya. Pero nakita ng Diyos sa kanyang puso, sa puso niya, yung kakayahan niyang maging leader. Di ba? So, alam natin yung history. 300 soldiers lang ang kailangan niya. So, at nandiyan pa, sila Josue, sila David, mga great leader. At meron po tayong pag-aaralan, para sa akin, siya ang pinaka-great leader ng Israel. Dahil nakita ng Diyos yung kanyang kababaang loob. Sabi doon sa Numbers 12:3, Now the man, Moises, was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Di ba? Yung kanyang kababaan loob, kanyang pagiging mababa, mapagkumbaba, yan ang nakita ng Lord sa kanya. Sa katangian ng isang leader. Kung ano niyo po, di ba? Siya yung kasama ng Panginoong Jesus o nung mag-transfigure yung magbagong anyang Panginoon, di ba? Sino kausap niya? Si Elijah at si Moises. So silang dalawa lang. So napaka-meaningful ng ganong pangyayari. Anyway, so si Moses po, bago siya naging leader ay may mga pagkakamali rin siya sa buhay. At tatlong bagay po ito na nagawa niya na nagbigay ng negative results sa kanya. Yung una po is yung problem of high intensity. High intensity. Ibig sabihin, rushing ahead before he was called and sent. Rushing ahead. Nagmamadali. Silakbo ng kanyang damdamin, nagmamadali siya. So, backstory tayo. Di ba ang mga Egyptyo ay kasama ng mga Israelita, ng mga Hebreo. Napansin ng Paraon, nakalimutan na kasi si Jose, so iba ni Paraon. Dumatami ang Hebreo, so baka natakot sila na mas marami pang Hebreo, sila pa ang sakupin. So sabi ng Paraon, so patayin ninyo yung mga batang lalaki na ipapanganak. At
si Moises, nung pinanganak siya, so 3 buwan na siya noon, ay tinakas siya, nilagay siya sa basket, pinadaan sa ilog, at napulot siya ng anak ng Pharaon. At siya ay lumaki bilang isang Egyptian. At natutunan niya ang kultura at tradisyon ng mga Ehipto. Basahin po natin sa Gawa 7. Ito po yung talumpati po ito ni Esteban. Noong pinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. 3 buwan siyang nilagaan sa kanilang tahanan at nang siya itapon, inampon siya ng anak na babae ng Pharaon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Egyptyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. So, yan. Pinalaki siya bilang Egyptyo at talagang edukado siya. Matalino siya. Sabi nga nila, si Moises daw ang tawag doon, ang engineer ng mga tinatayong mga struktura ng araw sa Egypt. At matalino siya. At nang siya lumalaki na, nalaman po niya na siya pala ay isang Israelita. Siya isang Hebreo. Verse 23, nang si Moises ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ng kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. So, yan. Siguro marami nang nagkasabi sa kanya, ganito ka, may lahi kang sige. Nabalitaan nila na talagang Hebreo siya. So, 40 years old na siya, dumalo siya ngayon. So, parang karoon siya ng burden dun sa mga kababayan niya. So, dinalaw niya doon. At nung minsan nakita niya ang isang Hebreo, sinasaktan daw po ng isang Egyptyo. So, ginawa niya ay pinatay niya, di ba? Pinatay niya yung Egyptyo at inilibing niya. So, that time, sabi niya, siguro, napatay ko to. Niisip niya, nakakala niya talagang, kasi meron na siyang, gut feeling. Feeling na siyang magiging, leader. Gusto niyang pangunahan ang itong mga kababayan niya na maalis sa pagkaalipin. So, siguro iniisip niya na mapatay ng Egyptyo, patutuwa yung kanyang mga kababayan. Pinagtanggol niya yung isang Hebreo. So, doon siya nagkakamali. So, verse 25, sabi doon, sa ginawa niyang iyon, nakala niya na maunawaan ng mga Israelita na siya ang gagamitin ng Diyos sa pagpapalaya sa kanila. Pero hindi nila ito naunawaan. So, walang pake ang mga Hebreo doon sa ginawa niya. At minsan ulit, may nakita siyang 2 Hebreo, nag-aaway at siya ay pumagitna at pinagkasundo niya. Sabi nung lalaki, verse 27, pero tinulak siya ng lalaki ng ngaapi at sinabi, sino nagtalaga sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Ano, papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo roon sa Egyptyo kahapon? So, karoon siya ng takot. At nung ginawa niya, tumakas siya. Umalis siya doon sa Egyptio, pumunta siya sa lugar ng Midian. So, ganun yung ginawa niya. Yun yung sinasabing niya, ang lakas ng yung kanyang desire. Talaga, nandun thinking niya talaga siya magtatagol sa Kaya lang, yun nga, rushing ahead. Nagmadali siya. Kaagad siya. Yun nga, nagpakitang gilas kaagad siya. Pero, yung pala kaya tawagin bag pala ang buntot. Malaman ng kababayan niya napatay niya yung isang Egyptyo. Natakot siya kasi nabalitaan niya pumapatay ng Pharaon siya. Naging wanted siya. So, tumakas siya. So, gano'n, di ba? Nagmamadali yun. Minsan gano'n tayo, nagmamadali tayo. Gusto natin mangyari kagad yung gusto natin. Na kung natatandaan niyo, di ba si Josue, kay Jerry sa walls of Jericho, ilang beses sila inikot to? 7 days. Bawat araw, isang ikot. Walang imikan. Ikot lang sila, tahimik.
So pagdating ng 7 araw, 7 beses din nila ikutin, tsaka sila sumunod. Eh kung ginawa nilang 5 araw na inip sila, malamang hindi maguguho yung walls of Jericho. So naghintay sila doon talaga sa pinag-uutos ng Panginoon. Sabi nga doon sa Proverbs 14:12, "There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death." May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Yung tipo bang kala mo ang ganda ng plano mo, ang ganda ng nakikita mo, tama yung gagawin mo, maganda sa paningin mo, pero pagdating pala sa dulo, negatibo ang resulta. Tama po ba? And there is a way that seems right to a man. Akala mo tama, pero ang dulo pala yun ay may negative results. So, ayan. So, yun. So, tumakas siya. So, 300 miles daw po ang layo from Egypt hanggang Midian. Ang Midian po ay parte na po ng Saudi. So, kung lalakarin daw po, abutin ng 2 weeks. Pangalawang problem ni kay Moises is the problem of insecurity. Yan, retreating after he had failed. Yun nga po, tumakas siya. Tumakas siya ng insecure na siya, napahiyaan siya sa sarili niya. So tumakas siya. Eh, nagkamali siya nakakala eh. Kala mo niya matutuwa yung mga Hebreo eh. O yung pagbubunyi siya eh. Eh, hindi pala eh. Kumbaga eh, parang nagalit pa sa kanya yung isa, di ba? So, tumakas siya. At hindi na niya pinalikan yung kanyang mga kababayan. So, dumating yung panahon, yan, tinawag siya ng Panginoon. Ito na. Exodus 3:1-3. Hindi ko naman masyadong babasahin. Yan, alam naman natin yan. Habang siya nagpapastol, ay napadaan siya sa bundok ng Mount Sinai at nakita niya may nag-aapoy na puno, maliit na puno. Natural naman po yan sa Saudi eh. Natural po yan sa Saudi na ang mga laman, tuyong puno, ay nasusunog dahil sa sobrang init. Di po ba? Sa sobrang init. Pero ito, nakita niya nasusunog yung tuyong puno na ito, pero hindi naman natutupo. So, nagtataka siya. Yan, nagtataka siya. Amazing. Amazing. So, nilapitan niya. Yan. At bilang may nagsalita, Moises, Moises. Moises, Moises. So, yan. Sino po kayo? Sabi niya. Sabi sa verse 6, "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob." Nung marinig to ni Moises, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Verse 7, medyo mahaba po. "Nakita ko ang paghihirap ng mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghihingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamulupit ng mga namamahala sa kanila. At naaawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Egyptyo at para dalhin sila sa mayaman at palawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hiveo at Jebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Egyptyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamayan ko, mga Israelita." So yan, nakita ng Panginoon, narinig ng Panginoon ang daing ng mga Israel. And God constructed a plan. Yan. Ang plano ng Diyos. At ito na, kanyang plano. Ito na yung talagang pagkatawag kay Moises. Dumating yung time na ito na yung panahon na kailangan na siya ng Diyos. Ito yung kanyang calling. Kaya sabi nun, di ba? Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. So, yun na yung kanyang calling. Now, ito yung pangatlong naging problema kay Moises. It's the problem of inadequacy. Meaning, resisting when he was cold. Yan. Tinawag na siya. O, nagre-resist ka kapag tinawag ka na. Inadequacy. Kasi nga, this time, marami ng dahilan si Moises, marami na siyang tanong.
Pag sinabi mong inadequacy, yung parang kawalan mo ng kakayanan. So nakaramdam na siya ng gano'n. At dahil doon, nagkaroon si Moises ng mga excuses. 4 na excuses. Ang una, he is now a nobody. He is now nobody. Sabi ni Moises, sumagot si Moises, sino ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa mga Ehipto? Sino daw siya para tawagin ng Panginoon at iligtas niya ang mga kababayan niya? Actually, noon kilala siya. Di ba? Noon kilala siya. Kung tawagin nga po siya yung mga pelikulang Prince of Egypt kasi prinsipe siya. At, by the way, kung nga pala, ilang taon na kaya si Moises dito? Basahin natin sa Gawa 7. Maganda yung paliwanag kasi dito ni Esteban. Nang marinig ito ni Moises, siya tumakas sa dinirahan sa lupain ng Midian. Doon ay nagkaroon siya ng 2 anak na lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moses ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai. Nagpakita sa kanya isang anghel sa isang nagliliyap na mababang punong kahoy. So, from pagtakas niya, di ba, namakilala niya, kasi Hebreo 40 siya, and then tumakas siya, mula nun, another 40 years. So, siya ay 80. Kaya nga, totoo naman, sino man ay makakakilala pa sa akin, 80 na ako. At sino para ako para humarap doon sa mga kababayan ko, pakilala ko yung sarili ko. Hindi na nga ako kilala. Pero yung sagot ng Panginoon sa kanya, sabi sa verse 12, sabi ng Panginoon doon sa Exodo, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At itong maging katibayan na ako magsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, yung Mount Sinai, sa ibang salin po ito ay Horeb Sa ibang sasambahin ninyo ako kapag inilabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. So, yan talaga ini-insist ng Panginoon. Yung gusto niya mangyari. Na talagang si Moises ang kanyang tinatawag. Kaya sabi niya, hindi kita pababayaan, sasamahan kita. Sasamahan kita, huwag kang mag-alala. At sabi doon ay, kapag nailabas mo na sila sa Ehipto, kasambahin nila ako sa lugar na ito. Meaning, kapag, sa English ay when you have delivered them. Sabihin, totoo mangyayari. Tama ba? Kapag nailabas mo na ako. Hindi sinabi ng Panginoong if. Nag-guess niyo yung ibig sabihin? Ibig sabihin, may katiyakan yung sinasabi ng Lord sa kanya. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita, sasambahin niya ako sa lugar ito. So, hindi if, hindi kung pumayat ka, o kung pumuti ka, kung lang. So, walang katiyakan. So, kung. Ito kapag, ayun na, when, ibig sabihin, sure, si Lord, yun talagang binibigyan diin ng Panginoon sa kanya. Na mangyayari yun. At sasambahin niyo ako sa lugar na ito. Sa Horeb. Yan. Yun ang kanyang naramdaman. Kaya siya nag-excuse dahil he is now nobody. So, wala na. Hindi siya kilala. Pangalawa ay he did not know God personally. Kaya siya nag-excuse Hindi niya talaga kilala ang Lord Sabi niya sa verse 13, sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung tanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. I am, sa English maganda, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. The great I am, di ba? I am the God of your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. So, actually, yun, pinakilala, di niya sinabing ako si Yahweh. I am. Ako nga. Ako nga. Sabi ng Lord.
At in order para talagang makumbinsi pa niya si Moises, ay sa verse 17, inulit niya uli. Inulit uli ng Panginoon. Palalabasin ko kayo sa Ehipto at masasamsam ninyo ang lupain ng mga lugar na binanggit. Yan. Binanggit. Verse 18, pakikinggan ka ng mga tagapamahala ng Israel, mga matatandang Hebreo, ano nila, elders. Verse 21 to 22, magiging mabuti sa inyo ang mga Egyptyo at pababaunang kanila kayo pag alis ninyo. Sa pamagitan nito, masasamsam ninyo ang mga ari-arian ng mga Egyptyo. Ito ang mga kataga-militiwa ng Lord kay Moises para lang siya makumbinsi ng Lord. So, yan, paliwanag naman ng Panginoon. No? Pero, eto na naman, si Moises nagtanong na naman, excuse na naman. Number 3, he wanted an evidence or proof. Gusto niya ng ebidensya. Sabi niya, nagtanong si Moises, paano po kung hindi maniwala sa akin ng mga Israelita o makinig sa sasabihin ko? Baka sabihin nila na hindi kayo nagpakita sa akin. Sasabihin ko, ako nga. Baka sabihin ng mga Israelita, ikaw lang yan. Ako nga, pinagsasabi mo. So, ako ganun nababasa ng Panginoon yung isip ni Moises dahil lang to, parang, sige, parang talaga nababasa ng Panginoon na kailangan mo siguro ng ebidensya. Kailangan mo ng proof. So, sige, magbibigay ako ng ebidensya. Ano yung hawak mo? Tungkod po. Baston. Sige, bitawan mo. Ang binitawan niya, naging ahas. Hawakan mo doon sa dulo, sa buntot. Nung ginawakan niya, bumalik ulit sa pagiging baston. At sabi ng Panginoon, gawin mo ang himalang ito para maniwala sila na ako ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno nilang sina Abraham, Isaac, Jacob, ay nagpakita sa iyo. So, yun, sabi ng Panginoon, gawin mo raw ito. Ay, gusto mo ba? Gusto mo pa panimala? Ebidensya pa, ebidensya. O, lagay mo yung kamay mo sa loob ng yung dibdib, sa yung damit. O, labas mo ulit. Paglabas, nagkaroon ng mga sugat, parang ketong. So, sige, balik mo ulit, pasok mo ulit. Sa dibdib mo, at nung kanyang nilabas ito, ay nawala yung sugat, o yung ketong, yung sakit niya sa balat. Sinabi ng Panginoon, kung hindi sila maniwala sa unang himala, sa ikalawa ay maniniwala na sila. Pero kung hindi pa rin sila maniwala sa iyo, pagkatapos ng dalawang himala, kumuha ka ng tubig sa ilog ng Nilo at ibuhos mo ito sa tuyong lupa at magiging dugo ito. So, talagang si Moises talagang hindi niya ganun kakilala si Yahweh. Hindi niya ganun kakilala. Kaya talagang naghahanap pa siya ng proof, evidence, matibay na ebidensya. Yun na nga, kaya nga sabi ng Panginoon, kaya nga akong bumaba. Kaya nga akong bumaba para iligtas sila. Ako ang magiging deliverer nila. So, para sinasabi ng Panginoon ay gagamitin lamang kita. At yung mga pinangako ko ito sa iyo, mga sinabi ko ito, magkakaroon ng katuparan. Pero, nagpakita na ng Panginoon ng himala, nagpakilala na siya kung sino siya. Nga lang, walang specific name. I am lang. Ano pa? Ito, dahil na naman to si Moises, nagtanong na naman sa Panginoon. At ito yung kanyang naramdaman kasi, he lacked confidence. Nawala na sa siya ng tiwala sa kanyang sarili. Nung una, yun nga, tanda na siya. So, nagkaroon na siya kasi ng insecurity. Di ba? Na-insecure na siya, napahiya na siya Kaya gano'n na lang na tumalikod niya, pinabayaan na niya yung kanyang mga kababayan. At sinabi ng Panginoon, sinabi ni Moises sa Panginoon, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kahit na ngayon nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Actually, parang halata talaga nagdadahilan dito si Moises. Dahil doon sa Acts
Sa Acts chapter 7, pag, di ba binasa natin kanina, pag binalikan natin, sabi ni Stephen doon sa talumpati ni Stephen, tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Egyptyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. So, parang nga sasabihin hindi siya magaling magsalita. Siguro nung araw magaling siya magtalumpati. Yun nga, siguro it's maybe because matanda na siya. Sabi niya, kumapal na daw yung kanyang dila. So, pautol-utol lang. Siguro talaga naman siguro, matanda na, gano'n. Pero, alam ng Panginoon na nagdadahilan lang ito si Moises. Dadahilan ito si Moises. Kasi sabi ng Lord sa verse 11, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ba ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita. Ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. So, yun naman pala eh. Tutulungan naman kita sa pagsasalita. Ang Diyos pa rin ang kikilos sa kanyang buhay. Diba? Kaya kong pagandahin muli ang boses mo, boses ng isang binata. Siguro parang ganun gusto sabihin ng Panginoon sa kanya eh. Kaya ko ibalik yung dati mong tinig. So, yan. Talagang gusto ng Panginoon talagang kumpisin si Moises. Ganoon na nga, sinabi ng Panginoon. Bandang muli, sabi ni Moises, iba na lang po suguin mo. Sa dami ng sa haba ng kanilang usapan, sa haba ng kanilang paliwanagan, bandang huli, tunding palang desisyon ni Moises, iba na lang po. Iba na lang po isugo ninyo. Nainis, doon sinabi doon, nagalit o nainis ang Panginoon kay Moises. So, kaya sabi ng Panginoon, yung utol mo, dadalawin ka, si Aaron. Mamaya pupunta dyan sa bahay mo, dadalawin ka. Sige, verse 16. Siya magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Yan. So, ganun pa yan, no? From God to Moises to Aaron. Pero kung naniwala lang po si Moises sa Diyos, hindi na kailangan si Aaron. Tama po ba? Hindi na kailangan sa Aaron. Directly, magsasalita ang Diyos kay Moises at si Moises magsasalita sa tao. Dahil nga yun nga yung kanyang naramdaman eh. The feeling ng lack of confidence. Inadequacy. Wala na siyang, tingin na sa sarili, wala na siyang kakayanan. Hindi na siyang gaya ng dati. Di ba? So, talagang nagre-reason out lang siya. Pero ang Lord pasensyoso talaga. He is so patient. Pag talagang pinili niya, at papagawa talaga siya, kailangan matupad. And God will do everything to fulfill His plan. Amen? Gagawin lahat ng Diyos para matupad yung kanyang plano. Diba? Pinakita na nga kay Moises yung plano eh. Yan. Diba? Ganito mangyayari, o ganyan, binavisualize sa kanya. At kapag nakalaya na kayo, sasambahin niyo ako sa lugar na ito. Pero ganun talaga, ganun na talaga yung naramdaman ni Moises. At kaya sabi niya, manaling sugo mo. But anyway, siya pa rin talaga ang sinugo ng Panginoon. Nagkaroon na nga lang siya ng spokesperson sa katauhan ni Aaron. So, after po noon, kaya usapan, ay nagbago na ng isip itong si Moises. Ito na po yung sinasabi natin, he turned around. Diba? He turned around from Midian, papastol ng mga tupa, pagpapastol ng mga hayop. Tinalikurin niya, he turned around, and returned back sa Egypt. Binalikan niya ang kanyang mga kababayan. Basahin po natin to, verse 18 and 19. Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyanan niya si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Egypto.
Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay na ang lahat ng mga taong ibig pumatay sa iyo. So patay na yung Pharaon noon. Naging tawag doon, bigay sa kanya ng wanted. Kaya isinagay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang mga tungkod. Sa YLT po version, ito po ang sabi sa English. And Moses goes and turned back unto Jethro, his father-in-law, and said to him, let me go, I pray thee. And I turn back unto my brethren who are in Egypt. And I see whether they are yet alive. And Jethro said to Moses, go in peace. And Jehovah said unto Moses in Midian, go, turn back to Egypt, for all the men have died who seek thy life. So, Moses was convinced at that time, pina-recall. Kaya po ito yung title ko po, Recalling Your Calling. Lamang naalala niya yung calling niya. Na-recall niya yung kanyang masiting pagnanasa na talagang iligtas niya ang kanyang mga kababayan sa pagkaalipin. Kaya at the time, nag-turn around siya at bumalik siya sa Egypt. So, yan po ang istorya ni Moises. Apat na bagay po for us to be able to turn back to God na makikita po natin dito sa pangyayaring ito. Una ay don't mark up your name. Yeah. Don't mark up your name. Ibig sabihin, don't mark up your name na failed. Di ba? Ito yung nangyari kay Moises eh. Kung siya magkaroon ng nag-fail siya, mark up yung sarili niya. Failure ako. I failed. Kaya ayoko na, tatalikod na ako. Di ba? At ayoko nang bumalik sa kanila. Di ba ganyan sa estudyante, di ba? Pag nalagyan ka ng teacher mo ng fail, masakit sa masakit yun, di ba? Fail, minark up ka ng fail. Pero ang Diyos, hindi. Hindi ka na minamark up ng fail. Di ba? So, lagi may remedial. Naalala ko po nung college ako, nag-remedial ako, may pinagsak ako. Yung pangalawa, pinag-igihan ko. Na-perfect ko yung remedial ko. So, ganyan. The Lord will not mark you failed. Sabi nga nila, God is a God of not just a second chance, but many chances. Amen po ba? So, don't mark up yourself. Kung kayo may mga past failures, may mga mistakes kayong nagawa, at kasalanan nagawa, huwag yung ma-mark up na tapos ka na dahil ang Diyos hindi pa tapos sa iyo. Number 2, turn back to the presence of God. So, yun, na-recall ni Moises yung kanyang calling dahil sa presensya ng Panginoon. Ito pong Mount Sinai, ito pong Horeb na ito, ito po ay nire-represent ang presensya ng Panginoon. At doon po niya nakita muli, naalala muli yung kanyang calling mula sa Panginoon. And that, yung pag-uusap nila sa Mount Sinai, that is the representation of the presence of God. Although marami nga po siyang dahilan, diba, nag-rush kasi siya eh. So, at that time kasi, nung nagmamadali siya, kaya siya nagkamali. Nagmadali siya. Nakakala niya siya talaga. Iisip na talaga matutuwa ka na. Mga kababayan at that time, ay akala niya kasi ay magiging malinaw sa mga kababayan niya. Kaya siya nagmadali ka. So, sinasabi ko kanina, nagpakitang gilas kaagad siya. So, alam naman ng Panginoon na yun nasa puso ni Moises. So,
After 40 years. Within that 40 years, ay hindi pumili ang Panginoon. Yes, no? Pinalipas pa niya talaga ang another 40 years. Kung kailan matanda na talaga si Moises. Para ipakita ng Lord na hindi mo kaya sa sarili mo. Tama? Na mahina ka, tanda ka na. Sabi ng Panginoon, kaya kailangan mo ako, kaya sasamahan mo ako. Kasi yung time na yun, talagang tapang-tapang niya eh. Nakita ng Lord. Nakita ng Lord, ginagamit niya yung sarili niyang kakayanan para iligtas ang Israel. Pero nagkamali siya. Diba? So that this time naman, talaga pinatanda siya ng Panginoon. Pinalipas niya 40 years para pakita talagang mahina siya. At kailangan niya ang Panginoon. Amen po ba? Pangatlo, for every excuses, God has an answer. Yan. Alam ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos ang ating nakaraan, ang ating future. Alam ng Diyos kung tayo ay nagre-reason out lang sa Kanya. Kapag may pinagagawa ang Panginoon, pagkatawag sa atin ng Diyos, and alam natin na yung pinagagawa ng Panginoon na tayo nagdadahilan, alam ng Diyos yun. At ang Panginoon lagi may sagot. Hindi siya maubusan ng sagot. Tayo maubusan ng tanong, siya hindi maubusan ng sagot. Okay, gets nyo? Although magtagal, but still God will fulfill yung kanyang plano sa buhay mo. Amen? At lastly, from nobody to somebody. Ito yung dahilan kung bakit nag-resist si Moises. Nandun yung feeling ng sinasabi ko, inadequacy. Wala na eh. Wala na siyang tiwala sa sarili niya, matanda na siya, wala na siyang kakayanan. Tanda na siya, talpa, at so nawala na yung fire sa puso niya na iligtas ang kanyang mga kababayan. Pero nung una talaga, di ba? Kitang-kita niyo naman. Talagang gusto niya. Nagpakitang ginas pa siya. So, kaya nga, kapag hinayaan natin po yung ating mga failures, yung ating mga weaknesses, yung ating mga mistakes, ito'y pinairal natin sa ating buhay, sa ating isipan, pinaminintay natin ito. Ito'y magpaparalyze po sa atin para hindi po natin tuparin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Si Moses dapat magiging spokesperson lang siya eh. Kaya lang, bumupa ng isa. Kasi nga, inadequacy. Wala na sa tiwala sa sarili niya. But this time, pero piniliwanag ng Panginoon, sabi nga niya, kaya ako bumaba. Para iligtas sila. Kailangan ko lang ng human flesh para humarap sa tao. At yun si Moises. Pero ang totoo, ang Diyos sa kikilos. God is the deliverer. Diba? Kaya sabi, hindi kita bababayaan, sasamahan kita. So, mga kapatid, kung mayroon pang po sa inyo, sa mga kinig dito, na dati naglilingkod kayo sa Lord, dati kayo mainit sa Panginoon, pero nakagawa kayo ng mistakes, pagkakamali sa buhay ninyo, o pagkakasala man lang. Kaya kayo hindi nagpatuloy sa pagkatawag sa inyong Panginoon. Ang Panginoon po hindi po iisipin na failure ka. Amen. Ang Diyos pa rin po ang kikilos sa buhay ninyo at ibabalik niya muli yung dati mong sigla. Basta bumalik ka lang uli sa kanyang presensya, bumalik ka lang uli sa kanya. I-recall mo lang yung talagang una na calling mo at ang Panginoon ang kikilos sa buhay mo at muli kanyang ibabalik sa kanyang presensya. Huwag nating hayaan ang ating pagkakamali, pagbagsak, ang inyong pagkakasala, pagkukulang, ang
ang siyang pumigil sa atin upang di tayo makapag-turn around o makabalik muli sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Sige po, tayo po ay tumuyo at mawit muna sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming nais, Panginoon, sa buhay namin. Ang makapiling ka lagi, O God. Lagi kang makasama, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, nagpapakita pa rin ang himala sa buhay namin.
Kahit paano panahon ni Moises, Panginoon, papakita na niya mula doon. Hanggang ngayon, Lord, ganun pa rin, O God. Hindi ka nagbabago kung sino ang Diyos ni Moises noon. Siya pa rin ang Diyos ngayon. Nagkaroon, Panginoon, O God. Ama, salamat po, O Lord, sa buhay po ni Moises. Kung saan, O Lord, nakita namin, Panginoon, O God, na kung paano mo siya ibinalik, Panginoon. From nobody, Panginoon, ay ginawa mo siya great, O God. At alam ko po, Panginoon, sa amin, O God, ay ganun din kaya mong gawin ito sa buhay namin. Marami mga kayong pagkukulang, pagkakamali, pagkabagsak. Panginoon, di mo yung tinitingnan, Panginoon, O Lord. Nakatingin ka, Panginoon, sa aming kakayanan, O God. Ang kailangan lamang namin, Panginoon, ay magtiwala sa iyo, Panginoon, na lagi kang gagabay, na lagi kang sasama, na lagi kang tutulong sa amin, Panginoon, O Lord. Even, Panginoon, kung kami nagkasala sa iyo, Panginoon, ito'y kinakalimutan mo kung paano kalayo ang silangan sa kanluran. Sabi mo, ganun mo, kinakalimutan ng aming mga kasalanan, Panginoon, O God. Ama, salamat po, Panginoon, dahil di mo kami minamark up as a failed person. Still, Panginoon, you believe in us, Panginoon. Pinagtitiwalaan mo pa rin kami, O God. Nakikita mo yun, Panginoon, kung bakit kami, O Diyos, ay nakapagpapatuloy, Panginoon. It's because of your confidence in us, Panginoon. Nakikita mo yun, Panginoon. And what we need, O Lord, is to continue, Panginoon, ang mag-trust sa iyo, magtiwala sa iyo, at hindi sa aming mga sarili. Gaya po ni Moises, siya nagmadali pa na dahil akala niya, kaya niya. Iyon ay dahil sa sarili lang niya. Pero yun pala, kailangan kapalan niya. Ganun din po kami, Panginoon. Lagi namin isipin na kailangan ka namin. Ama, purihin ka, O Lord. Tunay nga po, Lord, na pagpalain mo yung mga salita, O God. Nawa ito'y aming maisapamuhay sa araw-araw. Purihin, dakilain ang iyong pangalan, O Jesus, ngayon at magpakailanman. Salamat po ulit. In the name of Jesus. Amen. Yes. Yan po, maaari na po tayong tumayo at kumana po ng kapareha po natin, panalangin po natin ang bawat isa.
Purihin po ang ating Diyos. Po ngayon po itarako na tayo sa ating po mga announcements. Meron po tayong Men's Online Fellowship, July 20 ngayon pong araw ito. Mamaya pong 7 p.m. online lang po siya. Again, Men's Online Fellowship, mamaya pong 7 p.m. Online lang po ito. At mamaya din. Ano po? Ayan po, sorry po. Ulitin ko lang po, Men's Online Fellowship po mamaya pong 7 p.m. At meron din pong SYP Mentoring Fellowship na meron pong theme na Consider Your Ways sa July 27 po at 4 p.m. sa Hey Brew San Rafael, Bulacan po ito. Ilan po ang ating announcement. Dito pa din po, joint fellowship pa din po tayo. Ilan po, thank you po. Okay, purihin po ang Panginoon. Buong July po, dito tayo. So, magja-joint fellowship po tayo sa Baliwag sa first Sunday po ng August. August 3 po yun. Alam nyo na. Ang ganap. Tayo pong lahat ay tumayo. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda po ng mensahe ngayong magang ito. Tungkol po kay Moses. Si Moses po isa sa mga paborito pong karakter sa Bible. Sapagkat sa kanya po, ang haba po, ang dami po mga kapatid na naitalang mga kabanata o bahagi ng Bible sa buhay po ni Moses. At si Moses po ang sumulat ng Genesis hanggang Deuteronomy. So talaga pong isa si Moses sa mga kinoconsider po ng bansang Israel na isa sa mga pillar nila na haligi, no, na nagpasimula ng bansang Israel. At nakita po natin mga kapatid ko paano si Moses po from being a prince of Egypt naging shepherds of a sheep, no po, from Egypt to Midian. Kailangan gawin niya ng Panginoon kasi hindi siya pwedeng gamitin ng Panginoon kung hindi niya mararanasan po ito. So, kontakin niyo po, just imagine how makapangyarihan siya being prince, no, ng Egypt, kung gaano katalino siya, kung gaano siya kagaling, mayroon siyang kayamanan, pero lahat ng iyon dahil sa isang at minsan ng pagkakamali ay natapon siya sa disyerto ng Midian at naging pastor ng tupa for 40 years. Hinubaran siya ng Panginoon ng mga bagay na ito na nung una, nakala niya kasi yun ang magagamit niya para iligtas po niya at tulungan po niya ang bansang Israel na kasalukuyang pong alipin ng Ehipto noong panahon na yon. Pero nagkamali po siya. Hindi po iyon ang paraan ng Panginoon na yung taglay niyang kakayanan, galing, talino, kapangyarihan ang gagamitin ng Diyos para iligtas ang mga kababayan po niya. Although si Moses po, culturally, educationally, siya po ay Ehipto, pero ang heart po niya ay Hebrew, Israelite.
Nandun talaga yung kanyang puso para tulungan yung kanyang mga kababayan. Kaya lang, nasa isip po niya, sa paraan niya, sa kakayanan niya. Hindi eh. Ayaw ng Diyos nun. So, kailangan strip away siya ni Lord ng mga bagay na pinagmamalaki po niya na alam niya sa sarili niya, magagamit niya to help yung kanyang mga fellow men, fellow Israelites. Kaya, tinuruan siya muna ng Panginoon. Inalis siya, at for 40 years talagang hinubog siya ng Panginoon na maging humble. Kaya nabasa po natin mga kapatid, kung paanong si Moses nang siya po ay gamitin na ng Diyos, siya yung nakita ng Panginoon na pinaka-humble person on earth. Talagang na-humble siya. Kita niyo naman po nung tawagin na siya ng Panginoon. Walang-wala. Ayaw na niya. Ayaw niya talaga. Wala naman siya natangkaksis yung may pagmamalaki na. Inalis na sa kanya ng Diyos lahat. Kaya abot ang tanggi niya sa Panginoon, hindi naman niya kaya na, wala na siyang alam, gastado na. Bagamat magaling siya before, 40 years na yung nakaraan. Maaari, matanda pa siya. So mga kapatid, biruin nyo, nung panahon na yon, malakas siya, matalino siya, magaling siya, mayaman siya, may kapangyarihan siya. Pero hindi yun yung panahon na gagamitin siya ng Diyos. May tamang panahon. Kung kailan siya matanda, kung kailan siya mahirap na, kung kailan maaaring wala na siyang lakas, no? Nalimutan na niya yung mga galing niya. Ang panahon na yun, kailangan mangyari yun. Sa buhay din po natin mga kapatid, may mga bagay na i-strip tayo, tatanggalan tayo ng Panginoon. Na iniisip kasi natin, yun ang ating may pagmamalaki. Pero yung mga ipagmamalaki natin na yan, hindi obra sa Panginoon yun. Ang hinahanap ng Panginoon hindi yung galing natin, hindi yung talino natin, yung kakayanan natin, yung lakas natin. At tinitingnan ng Lord yung heart eh. At yun ang nakita niya kay Moses, kaya lang hindi puro eh. Kaya na kailangan puruhin pa. And for 40 years, pinuro ng Panginoon. At nung handa na, nung purong-puro na yung puso ni Moses, at tinambol na siya ng Panginoon, doon lang siya tinawag ng Diyos. At doon lang siya handang gamitin na ng Panginoon. Buti na lang ho, ay pumayag din si Moses. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Napakagandang kwento niyan. Mahaba po. Ginawa. Baka ako mag-preach pa ulit ako no? So, purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Moses. Na pinapakita po sa atin. Ang isang magandang huwaran halimbawa. Na sa buhay po natin ito, hindi tayo makapagmamalaki sa Panginoon. Lahat ng yan, nataglay po natin, pwedeng isa-isang iglap, kunin ng Diyos eh. Pag tayo po ay nagmalaki, tayo nagmataas, pag tayo nagmagaling, tatanggalin niya ng Panginoon para i-humble ka ni Lord. Pero, pag naman hinumble ka ng Panginoon, ibabalik ka ng Diyos. At yun nga, nag-turn around, no? At nung nag-turn around na si Moses, ay handa na siya. Ginamit na siya ng Panginoon. At yung kapangyarihan na ng Diyos, ang kumilos sa kanya, yung kakayanan na at lakas ng Panginoon. At ang dami na niyang nagawang himala. Hindi dahil na sa galing niya, hindi dahil sa talino niya, hindi dahil sa lakas niya, kapangyarihan niya, no? Kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito, sa pagpapalang aming tinanggap, sa mga salita mong aming narinig, sa mga awitan, kanina pa lang, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, O Diyos, na kapiling po namin yan. Lahat sila'y pagpapala at biyaya po sa amin. Na tinanggap mula sa iyo para sa araw na ito, Panginoon, upang kami ay lumakas, sumigla, Panginoon, at lalo pa, Panginoon, ang aming pong buhay spiritual ay umangat. Salamat, Lord, sa kaliwanagan na binigay mo sa amin sa magitan po ng mensahe na yanatid ng ilingkod na si Pastor JB. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat itong salita mong ito ang aming pong tatayuan, pangahawakan, at titiyakin po namin hindi ito maagaw ng kaaway. Upang patuloy, Panginoon, ang pagpapala ng salita mo ay makita, mahayag sa aming pong mga buhay. Sa aming pong paglisan mula sa lugar na ito, Panginoon, tiyak kami na kami po'y sasamahan mo, ililigtas, Panginoon, at saan man kami po tungo, ay dadalhin mo kami ng safe and sound, Lord. At salamat po, Panginoon, lalahat kami, O Diyos, mula sa lugar na ito, ay aalis na taglay po namin
ang pagpapala, Panginoon, na hindi lang para sa amin, kundi para sa amin din po kapwa. And Lord, use us, O God. Gamitin mo kami like Moses, Panginoon, upang maging pagpapala po kami sa aming pong kapwa. Purihin ka man, minsan pa, Panginoon, ang kalawalati at karangalan, ay sa ilang po, Panginoon, maibalik. Taas po natin ating mga kamay. Tanggapin po natin ang basbas, ang ating Panginoon, pagpalain kayo nawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya kayo at lagi subaybayan, lingapin at bigyan ng kapayapaan. Magpakailanman sa pangalan ni Jesus, alam niyo sabi. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mapagpalang mensahe po sa umaga na natanggap po natin. Recalling your calling. Naalala ko po yung aking calling na mag-songlit po. Ako po ay naglalaban noon. Ayan, naglalaban. Okay. Sabi ng Holy Spirit, sumali ka sa priestly. Kasi during that time, si Pastor na po yung nagigitara. Siya pa yung kumakanta, siya pa yung nag-preach. Ayan. Tagal na panahon. Kaya purihin po ang Panginoon. At kapag ka po ang Holy Spirit ay nangusap po sa atin, wala kang kawala, wala kang madadahilan, at gagawa siya ng paraan upang ma-fulfill iyon sa perfect mo. Amen. At ang pag-turn around po natin sa Panginoon, hindi pinag-uusapan po yung mga past failures po natin. Ganoon po kalawak ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sige po, tayo po ay muling umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin. Todo bigay. Hallelujah.